happy birthday to me. And alam ko, napanood niyo yung last video ko last year kung saan sinurprise ko yung sarili ko. So may pagganap talaga ako lagi kapag ka-birthday ko. Ngayon, eto na yun. Kinakabahan ako. Ito na yung pagganap ko naman ngayong birthday ko. Actually, hindi naman siya pagganap. Sharing tong video na to sa lahat ng napagdaanan ko. Nakita niyo naman sa sobrang open book ko sa inyo. Nakita niyo yung progress ko sa YouTube journey ko. Ayan, nasubaybayan niyo ako. Hindi lang sa YouTube, kundi sa ibang social media platforms ko. Nakita niyo lahat-lahat. So ngayon, sisimulan ko na muna to sa pagsasabi ng arat na. So isa lang muna masasabi ko, arat na. Okay, hindi ko alam kung saan ko sisimulan. Naiiyak ako agad. Bakit ako naiiyak? Ayoko muna umiyak. Kasi naiiyak din siya. Ako din. Ano, malakalang ko plastikan or what? Babahagi ko lang sa inyo. Kasi nitong mga nakaraan, nakakaramdam na ako ng breakdown na ano yung dapat kong gawin. Kailangan ko bang magpakatotoo sa sarili ko? Kailangan ko bang mag-pretend lagi na masaya ako? Kailangan ko bang magpanggap palagi na eto na kung ano yung nakikita nyo pero hindi pa pala. So ayun, wala akong ibang wish siguro ngayon kundi kung ano yung lumabas sa bibig ko, kung ano yung malaman nyo. Sana tanggapin, respetuhin kasi ngayon pala sinasabi ko na sobrang happy ko. Ayoko talaga umiyak hanggat maaari. Alam ko naman sa sarili ko na nagkamali ako na kinain ko yung mga sinabi ko. Kasi tao din ako. Pinagkaiba lang, nakikita kasi nung maraming tao yung buhay ko. Kaya wala akong magawa. Sabi ko nga sa inyo, gusto ko magpakatotoo ngayong araw na to. Kasi parang ito yung right time para din masabi ko kung ano talaga yung mga nakikip ko dito. And kung bakit medyo nawawala ako sa pag-vlog, kung bakit hindi ako makapaggawa ng mga videos na mga kinasanayan niya sa pagpapasaya ko. Para at least makahinga na ako ng malon kasi nasa dibdib ko siya lagi. Ayun na, nakahinga na ako guys. Siguro ito na yung time para magsabi ako. Me and Dari are together again since July nung namatay si Athena. Nung namatay si Athena, akala namin end up na sa dami ng bullshit na naranasan namin na nakita nyo. Yun yung start nung naging kami uli. Actually, ang daming beses na nagkabalikan kami na hindi ko na nilalabas sa public. Kasi nga, ayoko na din ng maraming sadsad or mahusgahan. Naiiyak talaga ako. Okay. Since July, naging okay kami. July, August, September, October. October 6 ko nalaman. Na-pregnant ako. Nung nalaman ko yun, actually nakapag-settle naman na kami ni Daryl sa isa't isa. Dito na siya sa akin nag-stay nun. Bago pa namin malaman na buntis ako nun. After nun, inayos na muna namin lahat ng problema sa family ko. Kinausap niya yung mama ko, yung mga kapatid ko, yung daddy ko, sa lahat ng friends namin, sa lahat ng team ko, sa team niya, sa family niya. Nung naramdaman kong okay na, ayoko muna din ilabas. Kasi nung mga time na yun, nag-struggle ako sa depression and doubts. Siyempre may mga doubts and thoughts ako na anong mangyayari. That time kasi ayoko din ng sobrang stress ako ng sobra-sobra. Kasi nung nalaman kong pregnant ako, sinabi ng doktor na iwasan ko yung stress kasi sobrang baba nung bata. And ayoko naman maapektuhan. Kasi ito yung dream ko eh. Lagi ko sinasabi sa sarili ko na malungkot mag-isa. Naiwan ako nung panahon na nagka-baby si Rana and si Kuya, sabay sila. Although ako yung nasa gitna, pero ako yung naiwan. Pero ngayon, happy ako and proud ako na sinasabi ko to kasi after lahat ng struggles na naranasan ko, masasabi ko sa sarili ko na thank you Lord. Kasi may bunga lahat ng paghihirap ko, pagtitiis ko, pagdadasal ko, na sana one day ibigay din sa akin ko ano yung para sa akin. Eh naniniwala ko, eto yung oras na yon. Eto na siguro yung para sa akin, hindi lang para sa akin, para sa amin. Proud lang ako. Gusto ko sabihin na hindi to mistake, hindi to karma, blessing to galing kay God. And ito yung pinakamagandang regalong natanggap ko ngayong birthday ko. Sa 22 years na nabubuhay ako, ngayon ako nakaramdam ng excitement. Nag-e-enjoy ako na sobrang saya ng puso ko. Parang tumatalon yung puso ko, yung imagination ko kapag nakikita ko. Pag nag-look forward na ako agad sa mga mangyayari. Kasi at least ngayon magkakaroon ako ng sarili kong family na matatawag kong sariling akin. Gumuho man yung mundo, ano man mangyari. Meron na akong forever. Meron naman ng Lucas, si Kuya Lucas. Magkakaroon na siya ng kapatid. Ayun. Ay, gusto ko naman sorry sa lahat po na na-disappoint ko.
Alam ko, hindi ko kailangan magpaliwanag, hindi ko kailangan mag-sorry, pero nandito ako para lang ma-clear na lahat kasi ayoko na din po talaga ng stress. Pa-birthday niyo na lang, tsaka pamasko niyo sa akin. Sa mga totoong supporters ko, magiging masaya pa sila para sa akin. Sa mga ibang tao naman, hindi ko na masisisi kung ano yung mga gusto nila sabihin, gano'n. Dapat mas kailangan namin maging mature para sa isa't isa, para less toxic na, puro good vibes na lang. Sabay-sabay natin kami ganyang blessing para makapag-share din tayo sa iba. So, sinishare ko to sa inyo, guys. Natatawa kasi ako, kasi nag-iiyakan sila. Sinabi ko, ayoko umiyak. Bakit mo kasi kayo umiiyak? Pwede masaya lang para sa'yo. Sobrang thankful ko sa family ko, sa Team Sebi, lalo-lalo na kay God and kay Daryl. Si Daryl kasi nakita ko talaga yung pagbabago sa kanya. Hindi pa namin alam na buntis ako. Dumating sa point na sinorender niya lahat, sinettle niya lahat para lang magkaroon ako ng peace of mind na eto na ako, nagbabago ako para sa'yo. Nung tinanggap ko siya, mas lalo niyang pinatunayan sa akin. May mga effort siya na dating hindi ko nararamdaman. Ngayon nararamdaman ko na parang, ito pala yung bunga ng pagbabago. So, ayun, tawagin natin si DJ. Hindi ko alam yun. Wala na. Wala na ang idea. Tangina mo, salita ka. Ano sabi mo lang kanina, punta na ako. Di ba mas maganda nga dapat yung gaganon ako? Hindi sinabi ko na nga, buka na dito. Ayun na. Ayun si DJ, guys. First video uli natin to together. December pa, no? December pa, oo. Wala akong idea kung ano yung mga pinagsasabi mo kanina. Kasi pinaalis ko siya. Sabi ko, Naya daw siya kapag ano, kapag nasa kapag ano. nandun siya. So sinabi ko na sa kanila na pragi ako. So ayun. Sino? Nagi ka? Wow. Joke lang. Bakit mo kasi ako tinitignan ng ganyan? Nakikita ko kahit nandito ko eh. Man! Huwag yung ganyan. Okay. Ano raw titingin? Nagkakamera. Gagawa ko din. Di ko mapigilang Wow! Wow, bana! So, ay, ngayon lang ako nag-birthday ng okay talaga tayo. Actually, tinitake namin to ng December 11 na ng oras na. 3:30. Naging okay kami ng July. Simula nung namatay si Athena, pero nung mga panahon na yan, hindi ko na rin in-expect na magiging okay tayo nun. Diba? Sobrang dami na nangyari sa amin. Siyempre, alam niyo na, sobrang toxic. Pero bago yung quarantine kami kasi noon na hindi lang namin nalabas, sinabi ko sa kanila na madaming beses na talagang nagiging okay tayo. Kaya lang hindi na lumalabas sa public. Tapos, ayun, nung namatay si Athena, sinusumpa ko siya that time. Ganon din siya sa akin. Hindi namin alam, parang biglang nagkaroon ng magic. Malay mo tayo talaga, di ba? Diba? Pero siguro talagang si God na talaga yung... Kasi marupok. Hindi lang naman ako yung marupok, guys. Oo naman ako, aminado naman ako. Lalo na to, kaya ako nagiging marupok kasi makulit din siya. Si Athena yung way. Parang sabi siguro ni Athena, tangina, hindi ko na kaya yung nakikita ko sa inyong dalawa. Siguro siya, nakikita niya ni God na meron pa kayong iaayos. Kung hindi naman talaga kami maayos ngayon, hindi naman ibibigay sa amin itong baby. August 7 yung nabuntis siya. October 7 namin Nalaman. Pero nagdududa na rin ako sa iyo na parang sabi mo, Hindi ako mahiwalay sa kanya. Galit talaga ako sa kanya pag mahiwalay siya. Kaya siya nagstay na dito sa bahay. ito yung sobrang desidido na ako na ito na yun. Sobrang dami kong realization sa buhay. Sobrang dami kong pagsisisi sa buhay. Sobrang dami kong mga bagay na nasayang yung mga nagawa niya sa akin, yung mga sakripisyo niya sa akin na hindi ko nakita. Kasi rockstar life di ba? Parang hindi pala ganun ang buhay, hindi pala ganun. Parang simula nung nalaman kong buntis si Seb, nagbago yung takbo ng buhay ko. Sobrang na-appreciate ko lahat yung mga maliliit na bagay na kailangan kong pahalagahan. Yung feelings niya, yun yung mga nasayang ko dati. Ako, aminado ako sa inyo. Kayo, makikita niyo yun na sobrang bullshit kong tao na pati siya nadamay. Kagagawan ko Inaayos ko na talaga na wala nang kahit anong bullshit akong ginagawa or pasakitin yung feelings niya. Alam niya yan. Tsaka, ayun guys, gusto ko maging masaya na lang din kayo sa amin. Dalawa kami bumalik na sa release back. Mas masaya ngayon kasi magkaka-baby na kami. Last one! Diba? Last one na kami. Ang mga content natin yun, mga David Buntis, mga ganun. Paano ko i-handle yung topak, mga ganun. Kasi sabi, dati, ako yung laging umiintindi. Sa totoo lang mas
mahaba na yung pasensya niya kasi mas malala na yung pagtatantrums ko eh. Kasi nga sa sitwasyon ko, yung mga bigla ako iiyak, ba't ka umiiyak? Yeah! Bakit ka umiiyak? Wala! Hindi niya na rin alam yung gagawin niya. Ayun, sabi ko kapag lumaki yung baby namin, palagi namin ipapaintindi sa kanya yung mga nangyari sa aming dalawa in a good way para, alam mo yun, hindi siya masaktan, hindi siya magtanong bakit ganito, bakit ganyan. Kasi laman na kami masyado ng... Sobra. Sobrang controversial naming dalawa eh. Ako kasi talaga yung klase ng tao na oo, marupok ako sa marupok ako. Pero hindi ko kasi nakikita yung sarili kong mapapalit-palit na lalaki or mapunta ako sa ibang lalaki. Hanggat maaari, kung sino yung mahal ko yung paglalaban ko yun, magtitiis ako doon, mag-aantay ako ng tamang time. Siguro Tamang ito na panahon lang talaga. Ito yung nagbigay ng kulay ng lahat, lalo yung nagka-baby kami. Wala akong kailangan patunayan sa tao. Dapat sa sarili ko muna, patunayan ko na mag-aayos ako. Siguro, kaya binigay sa amin tong baby. Kasi alam ni God na nag-aayos na ako. Simula nung naging okay kami, wala kaming naging issue ulit ni Seb. Talagang kung ano yung mga happy moments namin, sa amin na lang, hindi na namin kailangan i-ano. Sobrang saya lang sa feeling na ganito pala yun, ganito pala yung feeling nun. Lahat ng mga napapanood ko sa movie, yung haharap sa tatay, yung namamawis ng lamig. Ang inamin, naranasan ko yun sa totoong buhay, men. Isipin mo, sasabihin niya sa daddy niya na buntis siya, ako nag-aantay ako dun sa kotse ko, putang ina, pawis na pawis ako ng lamig, men. Hindi ko alam paano haharap sa tatay mo, akala ko bubugbugin ako ng tatay mo, pero ang sarap-sarap lang sa feeling, parang ang bless namin na ganun yung nangyari, naging okay sa lahat. Minsan pag dalawa lang kami dito sa kwarto, nag-uusap kami, sabi niya, maghihiwalay pa kaya tayo? Sabi ko, mag-aaway tayo, pero pilitin natin wag maghiwalay. Nasa tamang edad naman na tayo, hindi na tayo naglalaro eh. Buhay na to eh, future na yung usapan dito eh. Ang dami namin plano, sa totoo lang, ang dami namin mga pakulong ibibigay sa inyo, lalo sa mga supporters naming dalawa. Kaya ayun, love. Ayun lang. Ang importante lang doon okay na sa lahat. Makakahinga na ako. Yun yung gabi-gabi kong iniiyak. Ano mangyayari bukas? Ano mangyayari sa birthday ko? Ano mangyayari sa ganito? Ano mangyayari sa ganyan? And first time niya pala ako na surprise nung kasama yung family. Sobrang thankful and grateful ako. Kasi first time ko magkakaroon ng birthday celebration na parang family na talaga. Yung parang matatawa pa rin yung sarili ko na legit mommy na. Kasi diba si Lucas, makamama pa rin siya. Excited ako kasi dalawa na sila. Thankful. Thank you, Skastokli! Thank you, Skastokli Gago. Ayaw nagbigay. Oo. Nabunga naman ng love. Oo. Hindi kaya talagang pinaranas muna sa atin yung mga ganon bago tayo maging ganito. Iwas na lang din tayo sa mga bagay na makakasama sa atin. Tapos na yun, napagsisihan na namin Okay yun. na, Ako, enough na yun. nagsisi ako talaga. Ang gagawin na lang natin ngayon, lalo-lalo na magki-Christmas, birthday ko, puro good vibes na lang. Mahalan tayong lahat. Yes. Lalo na yung magpapasko. Yes, thank you for watching, guys. Sana Hashtag Cyril is back. Cyril is back. Diba? Bawal, tatali ko na to. Promise, itatali ko na to. Sahatingin na siya ng tatay ko. Itatali ko na to. Hindi, sa akin naman na siya eh. Thank you sa lahat ng bumate and sa lahat ng mga nagmamahal sa akin and sa lahat ng mga taong makakaintindi at tatanggap at magiging masaya para sa aming dalawa. Kasi ngayon sobrang saya ko na. Yun na lang. Hashtag sobrang saya ko na. Ito na yun. Ito na yung pinaka-iniisip mo ng mga ilang buwan kung paano natin i-execute ng maayos tong ito. Ito, itong video na to. Ito yung pinaka-best video ko din sa YouTube kasi revelation to eh, ng baby namin. Tapos kaming dalawa pa. Nakita ba nila yung ano? Wala, napakita ko sa screen. Ayan, ayan yung ultrasound ko nun. Makikita nyo na lang dun sa mga iba pang videos na lalabas. Sana maabangan nyo. Ayan, sa channel ni DJ, makikita nyo na din ako sa channel niya. And yun nga, sa kagaya ng sinabi ko, puro good vibes na tayo. Wala nang halong drama, toxic, or kahit na ano. Yun na yung maipapromise namin. Puro pagmamahal lang lahat. Yes. Thank you guys for watching. Ayoko na mag-outro or channelin, Mamol, di ba? Maraming salamat po.